Good day mga kapirata. Bali ngayon, papasok tayo Saturday duty. And syempre, medyo kailangan natin bilisan kasi pag Saturday, walang grace period. So, dapat dumating tayo doon ng alas 8 or before 8. Siguro nagsasawa na kayo kasi lagi tayo laging Commonwealth ko nakikita nyo wala tayong magagawa kasi eto lang lagi yung ruta ko bihira ako dumaan sa ibang lugar, saka di ako makagala masyado, kaya syempre pagpasensyahan nyo na ganun talaga So yun nga, ngayon nakikinig ako ng mga 90s song. And naalala ko lang yung time na yung time na dati ang hirap makinig ng ng mga music. Parang ang way mo lang para makapakinig is through radio and TV. Syempre, di ba? Kung nakikinig ka dati sa TV saka sa radyo, alam nyo kung gaano kahirap maghintay or mag-request ng kanta. It's either hihintayin mo yung kanta mong ma-play randomly or i-request mo sa sa DJ. Bali magte-text ka sa kanila para patugtugin yung favorite song mo. And syempre, katulad ko dati, siyempre bata pa ako nung nung bandang 90s to early 2000. So siyempre wala pa akong pera masyado. Tapos nung nagka-cellphone ako, yun nauso nga yung mga request sa dun sa tawag dito, dun sa mga TV, yung magre-request ka ng kanta. Medyo nakakahinayang mag-text kasi medyo mahal pa dati yung pag nag-request ka ng kanta, pag magpapadala ka ng text. Para naalala ko 10 pesos yata. Ay nako, batrip nito. Yun, nagpapasagasa. So yun nga, mabalik tayo sa topic. Medyo na off topic lang tayo kasi ewan ko, trip na ba't doon tumatawid. So yun nga, sa mga katulad kong batang 90s, talagang ang hirap. Siyempre, yung binibigay sa akin load, di ko naman pera. So pinanghihinayangan ko talaga. And syempre pag nagpapaload tayo, parang 30 pesos lang para lang sa one day na only. Ngayon tignan nyo yung only, parang 1 month only call and text pa. Dati only text lang yun, saka may only data pa bukod dun sa only call and text, diba? Minsan nga ako talaga naglo-load na lang ako para sa only data, hindi na ako naglo-load para sa only call and text kasi lahat ng ng nagagawa mo through call and text, pwede mo nang gawin ngayon sa sa Messenger. Pwede ka nang call, pwede ka na rin chat, diba? So yun yung pagkakaiba dati. Dati talaga mahirap yung mga bagay-bagay, pero nakakamiss talaga Tapos may isa pa akong na-miss nung 90s. Yung alam niyo yung mahirap dating manood ng movie. Parang kung na yung narentahan niyo na pinag-isipan nyo pa ng 1 linggo bago nyo hiramin yung VHS o CD. Pagkahiram nyo, yun lang yung papanoorin nyo. So naalala ko dati nang hiram kami ng VHS, yung Operation Condor ni Jackie Chan. Parang 5 times ko yata pinanood yun bago namin sinole.
Tapos, ang ginagawa pa namin, since wala kami dating rewinder, iniikot nung ano namin, nung kasambahay namin. Parang inaano niya, nire-rewind niya gamit yung jumbo pencil. So, iniikot niya para mapanood ulit namin. Tapos, yung pa nga, bukod sa mahirap mamili dati ng palabas, siyempre nandun na rin yung mahirap maghanap na mapapanood dati sa TV. Siyempre dati kami wala naman kaming cable so ang source lang namin ng entertainment, GMA, ABS, tapos yung mga Net 25, Channel 23. Yung Studio 23 nga sa amin dati, pa yun, sobrang labo pa. Pero kasi nandun yung mga magagandang palabas So kami, kahit napakalabo ng palabas, pinagtsatsagaan namin. Ito na tayo dito. So isipin nyo dati, yung Channel 23, pa yun, parang hindi pa yata umabot ng 720p yung dati, yung resolution ng TV. Tapos ang labo pa. So parang wala ka na mapapanood. Ako, siyempre mahilig ako dating mag-explore kasi tingalan channel namin So talagang na-explore namin yung mga yung mga channel na rare katulad ng Studio 23. So talagang pinagtsatsagaan ko kasi doon ko rin napapanood yung favorite kong palabas dati, yung ang boyfriend ko nga. Tapos bukod doon, syempre doon ko napapanood yung yung Samurai X. Doon ko pinapanood si Kenshi Nimura dati. And alam ko hindi yun napalabas sa ibang channel doon lang talaga. Tapos yun nga, yung mga Get Backers, doon ko rin una napanood. Kaya talagang nagtsatsaga tayo. Tapos syempre nandun rin yung mix. Yung nila, may pinapalabas sila doon na mix. Pero hindi siya ganun katagal parang 3 to 4 hours lang. Tapos balik na sa regular showing nila. So yun yung mga struggles dati. Tapos syempre, ang ganda na ito. Syempre yung mga naman, isama na rin natin yung part na pag walang ilaw. Syempre walang dati, tablet, mga cellphone na na magagamit. So pag brown out, talagang boring ka. Tapos pa, yung kung may cellphone ka man, syempre malalaro mo lang Space Impact. So ang dati ang source ng entertainment namin pag brown out, talaga, laro sa labas, yung habul-habulan, tapos tago-taguan. Tapos naalala ko dati, may tropa ako, umakyat ng bubong, putik yan, muntigan ng makulong. Di naman makulong, ewan ko, basta parang siya, muntigan na siya mapagkamalang magnanakaw. Kasi nga ang dilim-dilim, tapos nasa bubong nagtago. So kala nung kapitbahay namin, akyat bahay. So sinigawan niya. Tapos yung pala, kalaro lang namin. Hindi mo naman masisi yung kapitbahay kasi medyo matangkad na yung kalaro namin noon parang na siya. Pag tinignan mo nung time na yun, parang college na rin yung tangkad niya. Nung high school kami, ganun na siya katangkad. So parang siguro estimate ko 5'11", parang ganun yung height niya nung time na yun or siguro mga hindi, parang tama siguro mga 5'11" niya. So yun, ayun yung mga struggles dati pag brown out. Pero syempre hindi naman laging ganun, masaya rin naman yung mga
yung mga batang 90s dati, kahit wala kami dating internet, wala kami dating mga tablet or cellphone, masaya pa rin. Kaya pala ano pala ako, Premier, ay ano, Tresera. Tresera nga ako. Kaya pala hindi gumagalaw, piga ako ng pigahayon. So yan nga, kaya rin naman yung ano, yung 90s. Kasi nga syempre kami yung mga mga batang naabutan yung technology saka yung old school. So syempre naabutan namin yung mga laruan dati, yung mga masasayang laruan, katulad noong sa amin nagsimula yung Tamiya, sa amin nagsimula yung Beyblade, sa amin din nagsimula yung Crash Gear. Tapos yun, nung wala pang computer, syempre arcade saka PlayStation yung trip namin laruin. Eh ngayon, kung gusto mo maglaro ng PlayStation, yung PlayStation 5 na pinabago ngayon or 4, kailangan yung bumili. Syempre wala na kayong marirentahan ngayon, and syempre napakamahal ngayon bumili ng PlayStation 5. Parang ang alam ko nasa 30,000, tama ba ako? Basta around siya 25 to 30, parang ganun yata yung halaga nun ngayon. So napakamahal niya, di ba? Eh kung bata kami, ganun ka ba pera? Syempre wala. Ang asa mo lang talaga mapagbigay sa'yo nun yung mga magulang mo. So bukod doon, ano pa ba yung mga pinagkakabalahan namin? Syempre kami yung mga bata na sa paglalaro, yung tambay sa labas, kami yun. So sana ko na nag-design kasi kasabay ko yung yung driver yung taxi, hindi makadaan itong Toyota. Kaya gumilid ako ng sagad, buti hindi ako nasagi. Pero nakita ko naman sa likod pala, talagang gumilid na ako para makadaan siya. Yun nga lang, sabayan talaga ako ng taxi, parang gusto talagang ayaw padaanin yung Toyota. So yun nga, syempre dahil wala kaming technology dati, ang pinagkakabalan lang namin talaga dati, bike saka yung paglalaro sa labas. Dati nagsasoccer pa kami, yung parang baseball style na soccer, yung sisipain yung bola tapos may tagahabol. Tapos syempre yung sumipa, parang siya, tatakbuhan niya yung mga pillars ba yun? Basta yung mga bases, tapos 4 na bases yun. So dapat makompleto niya. Tapos bago dumating yung bola, dapat maka-stop siya sa base para safe siya. Parang baseball style niya. So ganun dati yung mga nilalaro namin. Tapos nilalaro din namin dati yung dodgeball. Yun, usong-uso dati yun, yung dodgeball sa amin. Yung sa kabilaan may taga-bato. Tapos syempre yung mga hindi taya, sila yung umiiwas. Tapos pag nasalo nyo yung bola, dagdag life. So ganun dati yung sa amin, yung dodgeball. And syempre ang saya nun, kasi talaga marami kang makakalaro. Tapos syempre bukod sa mga larong physical, nandun din yung yung mga larong hindi ka masyadong mapapagod, katulad ng text. Ayun, dati naglalaro kami ng text, tapos Jolet. Yun. So nabutan talaga namin lahat ng masasayang bagay na
na physical at hindi ganong physical nung bata kami. Unlike ngayon, sa tingin mo ba mag-enjoy yung bata pag walang tablet? Siyempre hindi na. Tapos yung mga nilalaro nila, mga ano eh, more likely kailangan nakaupo na lang sila, like yung ano, yung mga Lego, mga ganun na lang, alam niyo. Hindi na sila yung talagang lumalabas para maglaro physically, yung magtakbuhan, magabulan. Unlike nung panahon na para sa mga batang 90s, siyempre lahat ng physical nagagawa namin dati, di ba? Ayun yung kasayahan doon. So yun, bukod pa doon, ano pa ba yung na-miss ko? Ayun nga, siguro yung ano, yung pumupunta kami dati sa sinihan para manood ng bagong movie. Ngayon kasi hindi na ako masyado nanonood ng movie kasi may mga Netflix na. Pero dati, pag yung movie bago talaga, yung tipong ano, premiere, talaga Netflix yung inaasa, ay ano, cinema talaga. Laging sa sinihan kami umaasa makapanood. Unlike ngayon, ni Netflix na marami ng streaming service ngayon na pwede mong pagpanooran ng mga movie. Bukod pa to doon sa ano, sa mga moving ano, matagal na nilabas. Tapos gusto mong panoorin, yung VHS naman yung ginagamit namin dati doon, di ba? Katulad ng sinabi ko kanina. Pero dati, kung bago yung palabas, talagang kung gusto mo siyang panoorin, kailangan mong pumunta ng sinehan. Kaya dati masaya ako pag pupunta ako ng sinehan kasi siyempre gala, makakapag-mall ako. So ngayon ano eh, wala na eh, tinatamad na tayong gumala-gala. Tapos siyempre bukod pa doon siyempre sa panonood ng sine, na-miss ko rin siyempre yung cable TV. Kasi naalala nyo, yung cable TV dati, daming palabas dun ng mga magaganda. Tapos, alam nyo yun, yung parang may choice ka na wala kang choice. Parang ganun yung tingin ko dati sa cable TV. Kasi marami nga siyang palabas, maraming channel, so may choice ka. Pero syempre, dahil ano, marami nga siyang palabas at marami siyang channel, pag may nagustuhan ka mong palabas, dapat hindi mo na ilipat. Kasi pag nilipat mo yun, mamaya hindi mo na mabalikan, tapos di mo na maalala. Katulad ko, hindi ko naaalala dati yung mga channel sa cable eh. And syempre, ayaw mo na maghanap ng iba kasi nga kontento ka na. So dapat lagi tayong kontento. Pwede na! Ngayon sa mga streaming service, di ba? Pag ayaw mo ng movie, ano na, palit ka kagad. Parang nawawala na yung ano, yung essence ng rarity para sa akin. Kasi ngayon pag ayoko nung palabas, siniskip ko eh. Minsan nga hindi na ako nakakapanood ng movie, ng mga TV series, kasi nga pag naubos yung oras ko sa YouTube. So ganun na ako dati. Ay ngayon, ganun na pala ako ngayon. So naalungkot lang kasi dati naalala ko, pag may nakita ako magandang palabas, talagang ano eh, wala akong choice kundi panoorin. Kasi baka mamaya pag di ko pinanood, di ko na mapanood ulit. Unlike ngayon talaga, pwede mo nang balik-balikan yung mga dating palabas, saka yung mga bago na rin, kasi may streaming service na nga. Saka yun nga, basta ang ano, medyo nalulungkot ako kasi
Medyo nalulungkot ako kasi ngayon pag nakita ako ng mga bata sa labas, hindi na katulad dati na naglalaro eh. Parang alam yun na nalalakad-lakad na lang tapos cellphone. Wala ka na makikitang masyadong bata naglalaro sa labas. Unlike dati. So yun, ano ko lang, natopic ko lang to kasi ayun nga, na nostalgia ako dun sa mga pinapakinggan ko dati. Naalala ko pa dati yung pinalabas yung yung video ng M2M. Yung Don't Say You Love Me, yung theme song sa first Pokemon movie. Talagang nando pa lang sa first verse nung kanta. Tumakbo ako ng pagkalayo-layo para makauwi sa bahay kasi napanood ko siya sa bakery. So pinapalabas siya sa bakery tapos bigla nilipat nung nagtitinda. Siguro napansin na nanonood ako, medyo cupal yung nagtitinda. Ayaw mo kong panoorin. Nilipat niya. So ang ginawa ko, tinakbo ko ng ubod ng layo. Tapos pagkadating ko sa bahay, nagulat ako, nandun pala ako sa first verse. So parang grabe yung feeling ko dati may superpowers ako nun eh. Kasi ang bilis kong nakadating sa sa bahay ng ganong kabilis. Then layo ng tinakbo ko. Tingnan natin lang. So yun nga, nabanggit ko lang kasi magsusorry na ako ngayon pa lang kasi feeling ko natapik ko na rin to eh. Pero inulit ko lang kasi feeling ko marami pa akong masasabing mas magandang bagay bukod sa 90s. Kasi yung unang vlog about sa sa mga old memories ng 90s, hindi ganun ka specific. Kaya so parang ito yung revamp version nun. So siguro hanggang dito na lang. Bye na guys.